Hindi, mamaya putukan na. Magpuputukan na ito. Mag-iisang buwan na pero balot pa rin ng takot ang ilang mga OFW sa Tel Aviv sa Israel lalo na sa tuwing umaalingaw-ngaw pa rin ang sirena. Hudyat kasi ito na may papalapit na rocket. Tulad ngayon, pansin niyo naman napaka-peaceful, napakatahimik. Tapos after 2 hours, 3 hours, ayan na, magsa-siren na sila. Takbuhan na naman sa mga kanya-kanyang shelter. Dito sa mga emergency exits na nagsisilbing temporary shelter na nanatili sina Dayanara at ilang mga guests. Habang hinihintay na humupa ang mga pagsabog. After ng tunog ng siren, ayan na, magbo-boom na, tutunog na yung sabog na napakalakas. Talagang nakakatakot. Siyempre, nakakatrauma. Samantala, ipinahayag ng presidente ng Israel na si Isaac Herzog ang kanilang pakikiramay sa lahat ng namatay, kabilang na ang 4 na Pilipino noong October 7. Nakipagpulong si President Herzog sa ambassador ng ilang mga bansa, kabilang ang Pilipinas. Tiniyak niya rin na gagawin nila ang lahat para mabawi ang mga hostage ng militanteng grupong Hamas. 2 Pilipino ang pinangangambaang hawak ng grupo. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na makakatawid ang mga Pilipinong gustong umalis ng Gaza patungong Egypt. So may pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, ang mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow. That is what they promised us, Saturday daw at the latest. Handa rin daw ang gobyerno sa oras na makatawid ang mga Pilipino sa border. Nakahanda naman lahat ng ating mga bus, nakahanda na yung mga embassy natin sa Cairo na napunta, nandun lang sila, matagal na sila nag-aantay doon sa tawiran, yung Rafah crossing. They are ready for when the time comes na tumawid na ang mga Pinoy, dadalhin at pauwi. Dagdag pa ng Pangulo, inalok din ng tulong ng gobyerno ang ibang mga bansa sa Southeast Asia o ASEAN na ilikas ang kanilang mga kababayan mula sa Gaza. Tristan Udalo, CNN Philippines. 6 na kababayan nating inilikas sa Lebanon ang nakauwi na ng Pilipinas. Sila ang ikalawang batch ng mga Pilipinong ni-repatriate dahil naman sa bakbakan ng Israel at militanteng grupong Hezbollah. Kaninang alas 6 ng umaga sila dumating sa Ninoy Aquino International Airport mula Dubai. Ayon sa Foreign Affairs Department, noong October 28, nakabalik ng Pilipinas ang unang batch ng mga inilikas na OFW mula Lebanon. May higit 100 Filipino workers doon ang gusto nang umuwi.